Mga bossing, eto na naman tayo, kamuting kahoy. Magbibigay na naman po ako ng tips. Pag mga tangkay po yung ating tatanim, katulad na lang po ng napier, kamuting kahoy at tubo, pipiliin po natin yung murang tangkay. Murang stock po mga bossing. So ito, murang-mura nga po mga bossing. No? Ayun nga, nung first time kong nagbigay ng tips po mga bossing, na kung magtanim po tayo ng kamuting kahoy, pag mga tangkay po yung ating tatanim, dapat po ay murang stock ko talaga. So ito kamuting kahoy, murang stock po mga bossing. Ayun nga, pipistahan ako ng mga buzzer, plant journalist daw sila, biologist pa yung iba. Ang sabi, walang katotohanan, mali yung ginagawa ko, mali yung tinuturo ko, baliktad yung tinuturo ko, i-report daw po nila ako. Pero nung napatunayan ko na, binalikan ko na yung aking tinanim within, nag-count po ako ng 8 months, ayun po yung nag 14 million views yata ngayon. So yung time na yun na pinagpipistahan ako ng mga buzzers, ito lang po yung masasabi ko sa mga nagbasa akin noon mga bossing, na nag-aral pa po kayo, nagtatanim na ako. Nag-aaral pa po kayo, nagsasaing na ako. Nag-aaral pa kayo, nagkain ako ng aking mga tinatanim. Hindi pa kayo tapos mag-aral, ilang beses na rin po ako nakaani. So dapat mga bossing, huwag po nating ipagmamalaki yung ating pinag-aaralan. Instead, gagamitin po natin para i-inspire yung ating mga kapwa Pilipino na mga walang pinag-aralan kagaya ko na nagsisikap din sa buhay. Hindi po masama yung tinuturo ko. Noong napatunayan ko na po mga bossing na paldo-paldo po sa lamat, wala na may plant journalist, wala na may biologist, wala na may agriculturist na nag-comment doon. So nasampal po sila sa mukha, kabilaan ho talaga mga bossing. So ngayon, balik na naman tayo sa murang stock. Sige. Wala akong magagawa kung ibabas pa rin po ako mga bossing, pero ay, wala na tayong dapat patunayan pa. Ito nga, tinamaan na nga itong laman ng kamuting kahoy. Ang kamuting kahoy, ito po, ganyan po yung tanim natin ha. Titingnan ho natin na yung mata nandito po sa bandang itaas at ganyan po mga bossing, para yung labas niya dito sa labas. Kasi kung babaliktarin natin, ang sabi po ng iba, nakakalason daw po yung baliktad na pagkatanim ng kamuting kahoy. Ang baliktad na pagkatanim ng kamuting kahoy, hindi po yan connected sa nakakalasong laman mga bossing. Ang problema lang, pag baliktad, instead na labas dito sa lupa, pupunta po sa ilalim yung tubo. Yung iba hindi po makakasurvive, hindi makakalabas sa lupa, kaya mamamatay. Yun lang po yung problema. Pero kung sabihin natin nakakalason, hindi po yan totoo. Walang katotohanan yan. Ang nakakalason po ay yung cyanide po. May katas po kasi yung laman ng kamuting kahoy. Na pag magluto ho tayo, dapat po nating tigaan. Instead sa sinaing po mga bossing. Pero kung magsaing po tayo ng laman ng kamuting kahoy, siguraduhin lang po natin lutong-luto. Bawal po ang half cook ha. At kung magsugnod tayo or magatong ho tayo ng kamuting kahoy, kahoy po yung ating gamitin mga bossing. Wag po yung mga bagol ba, yung sa niyog, wag po yung mga kawayan, kasi hindi po consistent ang apoy yun, pabugso-bugso at walang baga. So delikado po pag ma-half cook po kasi mga bossing, matitrigger po yung cyanide. Kung laman ng kamuting kahoy mabilad po sa araw, magiging half cook po siya, matrigger po yung cyanide, kaya yun po yung nakakalason. Pero regarding naman po sa pagtatanim, sabi nila pag baliktad yung pagtatanim nakakalason, wala yan mga bossing, hindi po yan totoo.